Umalis ang kanyang pamilya patungong Canada noon para magkaroon ng magandang buhay. Bumalik naman si Beth ngayon sa Pilipinas para tumira sa isang liblib na lugar, kasama ang mga batang kapos na nangangailangan ng edukasyon at pagmamahal. One thing that I realized is my life is more meaningful when I'm challenged. So even in these things, like in the physical challenges, the climate, the heat, the mosquitoes, all of that brings meaning to my life. Karamihan sa mga turistang pumupunta ng Palawan, ang hanap ay mga magagandang beach. Yung buong tao. Pero ang 27-year-old Canadian citizen na si Beth Borromeo, iba ang hanap. Dito sa San Ezequiel Dormitory, tinuturuan ng Jesuit volunteers ang 41 mga batang kapuspalad. Each mango represents 1,000 mangoes. So, in 1972, how many mangoes were picked? Pero hindi lang math, religion, English, chem at physics. May gardening na, may taibo pa. At dahil sa libreng edukasyon, libre ang pagkain at libre ang tirahan. Langit ang lugar na ito para sa mga bata. Two, actually. Pero para kay Beth, isang sakripisyo ang tumira dito, lalo na noong bagong dating pa lang. So this is the first time dito, that I use this. Kahit even when I'm in Mindoro, there's gripo, may gripo. So the kids taught me how to fix this kung if it gets dry. I'm learning how to sacrifice, how to offer up. Before, I was not an outdoor person. I never went out. I would go from air-conditioned room to air-conditioned car to air-conditioned. Ganun. That's how I lived. But here, so being in the heat, the mosquitoes, the ants, all of that was a hard adjustment. This is our house in Canada hanggang ngayon. Sa Canada ipinanganak si Beth. Nag-migrate ang kanyang pamilya doon noong 1973 para sa maginhawang buhay. Receptionist at wedding singer si Beth sa Canada. Pero hindi siya nakontento sa isang buhay na komportable lamang. When I was in Canada, one thing, when I was there and I was working, my feeling was I should be doing something more. I should be doing something more with my life. So that's why I came here. Enjoy naman daw si Beth sa kanyang ginagawa, pero minsan di maiwasang malungkot. So that's why. Kinailangan nga nilang magtayo ng sariling cell site para lang makausap ang mga kapamilya. Oh. I miss my family, I miss my friends, I miss the people in Canada, but not the life in Canada. It's a good life though. Like I had a good life too, but it's the people that I miss. Kaya naman, saan man daw siya magpunta, bit-bit na ni Beth ang kanyang pangontra sa lungkot. This is my nephew. So I put this up so that I can smile every morning. There's only one pamangkin ko, anak ng ate ko. Simple lang ang kwarto ni Beth. Walang kutsyon ng higaan. At dahil 3 oras lang sa isang araw may kuryente, wala ring electric fan. Nasanay na ako, but I remember the first time when we got here, the first time we ever went to the bayan, to the city, and there was tuwang-tawa kami ni Ray. There was a mattress on the bed, there was the TV. It's as if we hadn't seen it in our whole lives. I was like, oh my God, we even took a picture. I have a picture of us holding the mattress. There's air conditioning. 2 beses lang sa isang buwan, pumunta si Beth sa bayan ng Puerto Princesa. Mas malakit siya. At adventure para sa kanya ang pumunta sa palengke. Pagbayan, ang unang-una naming pinupuntahan, Jollibee. Doon kami nagbe-breakfast. Tapos, yun, dahil sabi kami sa Jollibee, pag kumakain kami, walang imikan. So, ubusin talaga namin yung pagkain. Pero pagluwas niyang ito, wala siyang oras mamasyal. Hindi man lang siya nakakapag-email sa mga magulang. Ang libre niyang oras, ipinambisita niya sa paborito niyang orphanage.
Yun lang natin yung straw. Oh, ang bilis mo. Malaanghel ang imahe ni Beth. Maganda, mabait, matalino at makajos. Pero sabi ng kanyang pinsan, tipikal na kabataan din si Beth. Dati mahilig din siyang gumimik eh. Inuumaga rin yun sa inuumaga din sa gimik. Isang ka-text ko. Alas 5 na umaga pa uwi pa lang. Ganun siya, normal din siya. I wanna be super, super weak. Okay, good. And we'll have more at the end. Mas malakas, ha? I wanna be super, super wit. Sa amin, parang ate lang po. Pero teacher namin siya. Mahal na mahal ko na po. Mahal na mahal ko po siya. Namin. Noong isang linggo, 4 sa estudyante ng St. Ezekiel ang nagtapos ng high school. Sila ang unang batch ng mga graduate. At dahil sa Maynila ginanap ang graduation rites, hindi nakapunta ang mga volunteer. Sa susunod na linggo, babalik na si Beth sa Canada. Kailangan daw niyang magtrabaho ulit para makaipon ng pamasahe at panggastos sa Pilipinas. At marami man siyang naituro sa mga bata, mas marami raw siyang natutunan sa loob ng 10 buwan. Just their innocence and their innocent questions. I'm learning a lot about myself. That's the biggest lesson that I've learned here. Nang makilala ka, aking mahal. Di ako mapanagay sa kakaisip ko sa'yo. Aalis man si Beth, hindi raw niya iiwanan ang mga bata. Dahil bahagi na sila ng kanyang pagkatao at buhay, saan man siya magpunta. At ipinapangako niya na babalik at babalik pa siya. Ay panaginip ka, pagkat at na... Iba-iba ang kahulugan ng pagiging estudyante ni Andy at pagiging teacher ni Natechi at Beth. Pero pareho lamang ang dulot nito sa kanila. Pag-asa ng bagong buhay. At yan po ang mga natatangi nating people. Hatid ang mga tunay na kwento ng kanilang buhay. Abangan niyo po muli kami sa susunod na Martes. Ako po si Ces Orenia Gilon. Maraming salamat. Magandang gabi. China, remember Dottie? My batch. How old are you? But the instructions, we didn't understand the instructions. And now, we call on Super Esperanza Ministry to present you Andy M. Natividad, gintong medalya sa Mathematics at Citizens Army Training at TILAC sa Science. Particular at home